ginawa niya kasi is talagang to whom it may concern yung bala na niya kanina. Sino na lang ang makita niya may mga pulis talaga pinuputok. Sakit ko yan ng granada. Ng ano, 45 minutes. Personnel natin ay tropa natin ay napalaban dito sa area nito. Pagsaserve nila ng warrant of arrest against RJ Dupo for the crime of murder. Itong suspect natin at kanyang grupo ay involved sa drug trafficking, gun for hire, illegal drugs. Itong suspect natin ay suspect na sa several na pagpatay. Dito din sa malapit sa area, meron siyang pinatay na 2. Ang unang ang recorded natin ay meron siyang pinatay noong March, December. Ang sunod noong April and at latest is noong June 21 meron siyang binaril dito. Pagpasok dito, kanina nung entering party natin, nung SWAT natin ay nilak nila yung pinto. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa second floor, tumalon sa bintana at lumipat sa isang bahay. Noong sinundan nung mga pulis natin, meron naman tayong blocking force, doon yun ang una niyang pinutukan. Ay, pinatay? Pinatay ba? Ano ba? Nakuha ba? Ay, sweating ba? So nagkaroon tayo, meron tayong na-injure na police officers. At nung na-pull out yung mga police officers, pumasok yung SWAT natin. At doon nagkaroon na ng armed encounter. Isa po! Diyan! Ano nyo? Diyan! Diyan! Muskit! Encounter that led to the death of RJ Dupo. At ganoon din yung isang kasama niya, si alias Makbak. Umakyat sir. Okay. Tumalon sa bintana kaya nag-ship eh. Hindi ba nalaman na nandun na kasi yung blocking natin, pinutukan na niya eh. Sir, may tama rin yung kotse dito. Yes, yung tama ng kotse na yun yung tama na habang namumutok siya. Pero hindi natin mapasok kasi may granada pa doon. Itong suspect natin ay naghagis pa ng granada. Nagkataon lang na hindi pumutok sa personnel natin. At ngayon na na-recover na ng ating UOD yung granada na yun.
Isa pa ulit. Isa pa ulit. Hindi mo na. Before, previously, minomonitor na natin ito kasi nung meron siyang pinatay nung June 21, nasundan na natin itong grupo natin. And dahil doon, nagsimula na siyang magbanta na lalaban siya, and last night, yun nga, meron siyang threat na maghahagis ng granada sa mga pulisya na magkatangka na maresto sa kanya. Late 20s ito, late 20s, early 30s itong grupo na to. Ito yung nag-emerge sa mga criminal gangs natin dito sa area na involved sa illegal drugs. May pangalan po ba sir yung grupo nila? Meron tong pangalan, tong grupo ni Dave Duco. Grupo niya ito at tinutugis pa natin yung ibang mga kapasamahan niya. Okay, sir. Sir, baka na-miss ko lang. Ano lang po yung dahilan kung bakit po na-involve sa patayan itong ating target na suspect po? Kagaya nung nabanggit ko kanina, ang grupo na ito ay involved sa illegal drugs, kidnapping at the same time gun for hire. Ito, itong murder niya, case ng murder niya ay dun sa pagpatay niya noong sometime na December. Then the latest of which, yung sinabi ko June 21, malapit lang dito yung pinangyarihan. Sir, konsehan po ba ito? Yes, tinitingnan natin yung angulo na ito. Yung sa apat, nakikita natin ay involvement sa illegal drugs. Yung sa apat na huling mga pinatay nila. Sir, may hawak kayo kanina na babae na nakaposa. Sino po yun? Yes, inimbestigahan natin kasi yung suspect natin na nagsarado kanina ng pinto habang papasok ang ating mga arresting officers. Para may pagtanggol niyo po yung sarili ninyo. Tama daw po, ikinubli niyo daw po yung mga suspect po natin. Hindi ma. Mamaliti ko lang po yung tanong. Ikinubli niyo daw po yung mga suspect po natin. Oo, po sir. Thank you. We have at least 3 na hinahanap pa rito. Titingnan pa natin kung meron 4. Pero itong inabutan natin dito na naka-enkwentro ng mga kapulisan natin ay 2. Sir, ano naging challenge po na kinaharap ng mga pulis po? Yes, katulad ng binabanggit natin, armed and dangerous itong mga to. At ang prueba dito, nakita nyo naman, nasugatan tayo mga pulis dito. Alam nyo, napakadelikado pagka pumapasok mga personal natin. Kaya ang ginawa dito ng ating team leader, si Lieutenant Colonel Yagi, ay nagplanong maigi at sinama yung SWAT sa pagpasok dito. Kasi kung sakaling hindi namin napagplanuhan to, baka mas marami pa o mas delikado pa o mas malala ang naging tama ng mga pulis. Kanina nung during the gunfight, no, ay kasi ako yung team leader, ay kasi nung bumabaril siya, kahit saan na lang, kahit saan niya itama yung yung sharp nail tumama sa kamay ko. Sir, ano yung mga nung time na yon, ano yung mga nangyari? Tumalon po ba dun sa dun Yes. sa may Actually, we have planned kanina, kagabi pa ito. Then, kasi ito is mula mula June 21 talaga hindi na namin binitawan. And then, last night is nagbabanta siya na hagis ng granada. Actually, may conversation na ipinasa sa amin na nagbabanta na maghagis ng granada sa mga kapulisan natin. And kanina is yung namataan na natin siya dito sa bahay ng kinakasama niya. So we have planned for it. Kasama dito ang operating unit ng SWAT, DID of course, DPIOU and SMART. So yung blocking force is doon. Ito ang main entry natin dito. And nung pinasok ng SWAT ito, naisara nila yung pinto. Nakatakbo pa doon sa taas, and then tumalon doon sa mga bubungan, papunta doon sa may manukan doon. Alam niya na may open space doon. So from there, in-engage niya yung lahat ng kapulisan natin. And sad to say na meron tayong 3 kapulisan na tinamaan, isa doon
isang officer, Police Major Apostol, and then dalawang PNCO natin. So right now is nasa St. Luke's si Major Apostol, yung sa Chinese. Dalawa ang nasa St. Luke's, isa sa Chinese. Sir, saan po yung mga tama nila? Sa paa, Bukod kay Major Apostol, sino po yung dalawa? Di ba po? si Umulong at si Valdez. Okay. Sir, yung ano ngayon po, tama, may pinaghahanap para parang EOD sa loob. So hindi Meron pa rin siya kasi natatanggal. yung may hinagis kasi doon na granada sa amin. Unlucky kung sumabog yon, baka mas marami pang na-disgrasya ang kapulisan. Sir, I believe meron dalawang neutralized. Sino po ito, sir? Ito si RJ Joko at si alias Makmak. Ito si RJ Joko as our district director have been saying kanina is ang mga pangyayari is noong December, December, March, and last is June 21. Saan po natin sila napuruhan, sir? Saan po sila napuruhan po? Yung homicide na lang ang magano doon kung saan tinamaan. Right now, di namin ginalaw kasi yung body of namaga lang. Namamaga siya, sir, ngayon. Namaga. Okay, sige. Sir, siguro, Sa ating community dito sa may area na ito, dito sa Tondo, is nakakahinga kayo ng maluwag, kahit pa paano makakatulog kayo ng mahimbing sa ngayon dahil malaking kabawasan ito na mababawasan yung patayan na nangyayari dito sa Tondo. And itong grupo ni Joko is remnants to ng Alvarez criminal gang, no? At nung si RJ Joko, siya na yung tumayo na leader nila ngayon. So again, as I said, makakahinga yung mga tao dito na mababawasan yung mga pangyayari na barilan. But we will not stop from there kasi mayroon pa kaming hinahanap na iba. At kung saka naman, sumuko na lang sila. sir, for soundbite ng sino-sino po itong pinaghahanap pa po natin. I cannot say. Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Salamat po. Stop! Bilis! Nasaan na? Ilang floor yun? Pagka masikip, gusto lang ha? Dalawang team. Yak agad, yak. Isa, palabas. Magkiribitan palabas. Ang plastic sa taas, sa taas. May tao ba doon sa loob?
natin, mayroon silang tatlo ang nasugatan. In fact, nandito yung isa, pang-apat, si Lieutenant Colonel Yagi, tinamaan siya sa kaliwang kamay. At itong suspect natin ay naghagis pa ng granada. Nagkataon lang na hindi pumutok sa personnel natin. At ngayon, na-recover na ng ating UOD yung granada na yun. Tulad ng binabanggit natin, armed and dangerous itong mga to. At ang prueba dito, nakita nyo naman, nasugatan tayo mga pulis dito. Alam nyo, napakadelikado pagka pumapasok mga personnel natin. Kaya ang ginawa dito ng ating team leader, si Lieutenant Colonel Yagi, ay nagplanong maigi at sinama yung SWAT sa pagpasok dito. Kasi kung sakaling hindi namin napagplanuhan to, baka mas marami pa o mas delikado pa o mas malala ang naging tama ng mga